ang radyo. Dito'y Pilipinas, may salang tiradyo. Sa Pilipinas, usalang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Okay, ang mga kaigsunan, mayong hapon kaninyong tanan, mayong hapon Bro Dodong. Mayang hapon sa Brad. Aniya na sabkat kita ni atong tulumanon sa pagpanalipod sa katolikong pagtuo usa ka oras nga tulumanon sa radyo nga maghisgot sa katin-awan sa katolikong pagtuo. Sugod sa alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon kada Domingo. Og kini gipasugdahan sa atong Basic Ecclesial Community Commission on Family and Life Locson, Fares, sakop sa Diocese of Naval. Agi pagsugod sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Dalaygon nga Dios, nagadaig pasalamat mi kanimo. Padala diri kanamo ang lamdag sa imong balang Espiritu Santo aron mao magagiya kanunay sa imong kasipan aron sa pagsangyaw ning ebanghelyo sa kaluwasan. Kining tanan na magipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Okay, dito maglangan atong sunod gining atong pagtimbaya o mga greetings sa atong mga tigpaminawan, kung mga listeners and mga viewers nga nagkadaghan ning abot atas nagkalain-laing suok sa kalibutan. Ngadto sa atong talahoron nga obispo, Bishop Rex Ramirez, ang atong amahan sa Diocese of Naval, kang Monsignor Sosing, kang Father Dario Bibilio, ang CFD Spiritual Director nasa San Isidro, og kang Father Bidel Dilano Alcon Mocoro, atong BEC Director Diocese of Naval, og si Father Edgar Dolina, ang Spiritual Director sa Commission on Family and Life sa Tabango. Og ngadto sa atong mga kahigalaan o mga kaigsunan nga matinabangon nga nakapadayon taning atong tulumanon sa radyo, ngadto kang Honorable Miguel Casas Jr. sa Sangguniang Panlalawigan, kauban siyang asawa Captain Merly Casas, kang Honorable Engineer Camilo Biboy Castro, ang atong matinabangon nga engineer sa Sangguniang Bayan, og si Bin Oled og si Mayit Ibiu, og kang Attorney Redentor Beliordon, ang atong buotan nga abogado, former Vice Mayor sa lungsod sa Naval, o ang atong Present Honorable Vice Mayor Vicente Corso Jr., ang amahan sa Sangguniang Bayan, ang atong Vice Mayor sa lungsod sa Naval, o kang Ma'am Chichi Corso Rua sa DepEd, o kang Engineer Ruel Valentin Estacion sa iyang ISIS Internet and Wi-Fi connection, kauban si Alex Nokira. O magpataod bog Wi-Fi, andam silang tagana kaninyo. Shout out kadto sa gawas na sa atong Pilipinas. Joseph Sanyusa, kang Biday Sokwano Arquiliano sa Saudi Arabia, og kang Ruil Bagasina diha sa Canada, ang among mabtikong kagawad sa Barangay Luksoon, Kanhi. O sa tanan mga Bagasina family diha sa Puro, Kubi, nga diin dito nagsaulog si Bro Dodong karong Domingo ha. O sa tanan mga Bako family diha, mayong hapon ninyo. O ngadto shout out gihapon ngadto kang Pili Bisoyo Mabini diha sa Mindanao. Mayong hapon kaninyo diha mga taga Mindanao, kay daghan kurong paminaw dahil mga silingan ni Pili. Ngadto sa atong Linilin store, ang namaligya sa Bratong Bugas nga dumala ni John Calvis, may ngapon gaw, o kang Wilbert and Dolor Caliao diha sa Kapinyahan, ang former nga
kagawad sa kapinyahan og si Dolor. Og ngadto kang sabi ni kang akong amigo sab, akong agaw diha si Berto Ado diha sa Liko. Mayong hapon gaw. Og di na maglangan nga to sa atong mga Catholic Faith Defender CFD lay minister sa Locson Faris. Pinanguluhan ninyong igsoon Nestor Caliao og ang among vice sa internal mao si Lorenzo, ang among gwapong kabadi-badi diri Matugas. Og sa internal si James Intoy Castro, secretary naman si Rolly Dilda, ang treasurer Alan Espiho, og auditor mo si Nolasco Pahi, og ang PIO si Roger Ihorcadas, og si Marshall Abillanosa, uban sa iyang locksmith ang pagpangayad og yawi, pagduplicate ng mga yawi kung mga bali. Og ngadto sa among diocesan sa Catholic Faith Defender Diocese of Naval, Board of Governor John Anthony Rumagos, og kang Medarlo Hinugin, og si Bro Rene. Nara, wa na ko tingali na kanan din likatan og nailikatan otrohon na nato Domingo. Ikaw Bro Dodong, basig na kay kadugak. Maayong hapon, Brad Nestor. May man. Kayo sa akong kikaingon. Daghang salamat. Maayong hapon sa tanang tigpaminaw ni atong programa sa radyo natin. Akong salamat diya sa may unahon diya siya Ya Miguel. Bingon siya i-great good ko namin. Diya sa Eden. Diya sa Suila. Diya sa Kulaba, mga tanan, Baratelio da, Luloy, Brad Luloy. Sa Binongtuan, Kulaba, Manuel Kanyite. Sa Kaibiran, tanan, nga mga nakailan ako, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot nga makabaton kamog mga maayong pagtulunan dining atong programa diya pod sa Marabibi. Salamat yung tanada mga parente, mga matugas. Og manghinaot ko nga sa inyong pagpaminaw, madasigon kamo diha pagpaminaw sa atong programa ug makaambit pumog mga grasya dining atong ang tumong namo nigtuyo din ang ato gyud nga magmalambuon ang atong paminaw ug pagtuo uban sa mga pag-alagad nadto sa Ginoo. Mora to, daghang salamat. Okay, nasab kay Brother Bibot Davalos og sa Davalos family diha sa Kabadyangan, kay lanog-lanog po di kuno nilang radyo diha sa Kabadyangan. O mga taga Kabadyangan, ako mga parinting Kaliaw diha. Mayong hapon ninyo. O pakusgin yung radyo og maminaw mo din ato karon nga tulumanon sa radyo. Og adto ta sa atong ebanghelyo karong Domingo ha. O pagabasahon ni Bro Dodong. Yes. Matugas. Bro Dodong. So, kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaon ikaw o Kristo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat baksi hugot ang inyong mga biste. Diha sa hawak ug dagkote ang inyong mga suga samag mga sulugon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal inigabot niya og inigtuktok ablihan dayon nila ang pultahan bulahan kadtong mga sulugon nga magkaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nagandam sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkuron sila sa kananan og silbihan niya, og bulahan sila kun hikaplagan niya nga andam bisan kun moabot siya sa tungang gabi o kadlawon na. Ug timan ni kini kun nahibalo pa ang tagbalay kanusa moabot ang kawatan dili gayud siya mutugot
nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa, kamuusab, kinanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Mga kaigsunan ko, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Okay, ang atong ebanghelyo karon nga gikutlo sa libro ni San Lucas, uluhan 12 tudling 32 katos 48. Nagpasabot og nagpahinumdom kini kanato sa pagpangandam alang sa atong kaluwasan. Anya na sa unang pagbasa dinhi sa atong ebanghelyo nga kato si Abraham kay naguluhan man ginig defeatful servant ang sulugoon nga diehard kayo nga matinumanon sa sugo sa Ginoo. Okay, itong paminawon si Bro Dodong sa iyang paambit sa atong ebanghelyo. Bro Dodong? Maayong hapon sa tanang naminaw, mga kaigsunan ko ni Kristo. Dini atong ebanghelyo karon ganinang akong ipasiuna, ganinang kadlawon nagunahon ako nga pagkakusog sa uwan. Di lang kay kusog, murag siging uwan. So diya una-una ko nga, pag pinsar-pinsar ko nga tingali, pinaabot lang ko nga, wa pa mabuntag, tingali maulhi ko sa oras nga, di na nung ko kasimba, muna ngayon ko, unsa na karong oras sa tanaw ko sa oras. Murag sige kong tanaw sa akong oras, inigmata, ay alas 2 pa man day, utro na pog mata alas 3, hastod alas 4, alas 5. Muna mga kaigsunan nga diha sa manang oras nga alas 5, naghikiros na kuha na ko matug, nangandam na sa pagunaw na diha sa pagsimba sa maong adlaw nga Domingo. Unya, kining mensahe gahapon nga unang ang ebanghelyo, kami po'y nauna gahapon, dini nga among pagsiring sa mga minister diya sa Luksoon Cemetery. Nya akong kabrad, nagingon siya nga pagpangandam o diin bisan unsay mudangat, baksi ug hugot ang inyong mga biste diha sa inyong hawak. Kining mga pagpangandam og baksag hugot mo na mga kaigsunan, law man ni nga kaistorya dili man la kay unsaon man nato pagbakos gyud ug unsaon paghugot diya sa atong pagpangandam. Maningon to nga akong kabrad nga pastilan pag nganhi niya pag meeting gibabagan di siya kay naapoy laing tambungan pitikasi. Pero ningon siya nga wa gyud siya mo wagi siya magpabalibad ni ngadto sa meeting na mo. Mura nga mo ni nga diha sa atong pagpangandam daghan ang mga pagsulay. Mao pod giingon ni Padre ganina nga karon kay uwan dila mo simba. Mo ni mga kaigsunan mao na diha ang atong pagpangandam diha sa atong pag-alagad sa Ginoo mo nang hugtan og sikhugot ang inyong mga hawak, ang inyong mga bisti nga dili mga padpad sa mga tentasyon. Kay daghan tentasyon dili lang kay sa unsa kun dili sa panahon. Mo ni nga karon nagpadayon kami sa pagserbisyo diri, naapod usahay mga tentasyon kining pagpanginabuhi. Nagunahuna na po ko nga dili ko makatambong ngari na kung nga nagpasidaan ko sa akong kabrad nga brad, suportarin niya sa Brad Nestor. Pero salamat sa Ginoo kay wa diyo gihapon makawang di agi hapon kudri mo nang nagingo kining yung pagpangandam o pagserbisyo dili lang sa pulong kundi ubanan gig buhat og kusog o hugot nga mga pag-alagad nato. Kay kung wa tay hugot nga pag-alagad dili ta mo serbisyo nga kinasingkasing, mao na ingon diri nga dili masabtan nato nga wa ta kasabot anos abot ang atong agalon kung mong tunghabag tungang gabi o kadlawon ba nya magpatugtog lang ta dili ta manumbaling sa atong obligasyon diha sa pagserbisyo. Unya matud pa ni Brad namo nga gahapon siya nga diha kuno sa atong pagserbisyo
dili ta makahuna-huna og mga daotang buhat kay naata sa pag-alagad sa Ginoo, kay makasaha lagi ta. Moyang iyo makasaha ta pirmi mo nang sa atong mga sala, mo na nang luag na atong pagtuo sa Ginoo, dili na hugot kay makasaha naman ta. Mo na nga daghan kayo mga kaigsunan ang atong responsibilidad dinis kalibutan aron kita mahay ngadto sa gisaad sa atong Ginoo. Mo na nga daghang tentasyon, mo na atong paningkamutan nga dagkuti ang inyong mga kandila, mo na atong pagtuo ug paglaom dagkutan ginato kanunay. Mo na ingon ni istorya ni Padre nga naay usa ka mensahe nga nagampo sila nga muuwan, magtigom tantanan karon mag-uwan. Nya nadto na nagampo sila, pero sa tanan ditong nagtigom usa ra ka bata ang nagdagpayong, nagandam siya payong kay muuwan man. So mo na mga kaigsunan, mao po diha ang atong hunahunahon sa atong kinabuhi nga diha sa atong pangandam o pagtuo, nagtuo jud ta nga naay Ginoo nga mubalik siya nga ri kanato. Mo nang mubalik siya, wa ta masayod. Mo dili ta kay patuyang nala sa atong pagpanginabuhi, dili nala ta nabitaw. Amo na pong ginana po ko gidagan ni na kana datong una gidato siya kay musimbang gabi karon siya tara nagaw siya nintimba naman ko sa TV. Simba no siya sa TV uban sa radyo, dili gina mo'y purpose mga kaigsunan karon nga nagpaminaw mo diya sa atong radyo, sa atong mga pagtulunan nga katolikong pagtuo. Ayaw lang diha sa mga TV kundi tagaan ginatog panahon ang Dios mo ngadto gitag simbahan, mo sakripisyo kita, mo iserbisyo ginatong lawas nga kinasingkasing kay diha sa atong pagserbisyo ngadto sa simbahan mo ngadto ta mag-alagad, makapaminaw ta mga mayong mensahe unya makakalawat ta sa lawas ni Kristo. Diha ang dako kay grasya nato. Mag-anam-anam lang ang atong pangunahuna nga ingon di ani day ang kabulahanan atong madawat sa atong pagtukaw matag oras, dili lang kay sa gabi, matag adlaw o gabi. Muna nga gabi akong ipaambit kaninyo usa ko nagampo gi ko nga Lord, salamat kaayo sa akong kinabuhi, sa daghang mga kalisdanan sa akong kinabuhi, mga kalisod o mga kaharuhay, nakaabot ko ning mga takna. Salamat nga ugma damlag buhi pa ko, makaalagad ko diha kanimo sa pagserbisyo. So ako pong giampo akong pamilya, akong mga anak, akong apo nga to sa ospital in taon, mga pilawa pay buwan niya to na sa ospital. Mo semana na akong giampo nga Lord, luoy kayo, nakinahanglan sila og kaluwasan pud ning mga bata og kaayuhan. Ayuha in taon niya nangutana ko sa akong anak karon, maayo na mga salamat Ginoo, daghang kayong salamat. Mo na nga mangayo kita sa Ginoo, tagaan jud ta. Salamat kayo. So bro, puni diha. Okay, Salamat. salamat Bro Dudong sa imong paambit og dalaygon ng Dios matinabangon. Og mga igsoon, ang ato karon nga gipahinungdan sa dini nga Domingo mao ang kasaulugan sa usa ka santos nga pare, si San Juan Mary Vianney, Vianney. Bautista Mary Vianney, ang patron sa tanan nga mga kaparian sa tibuok kalibutan. So datong Pitsa 4 ni apan gi kuan karon mahibal-an sa kadaghanan diya sa misa sa Domingo, tong Pitsa 4. So belated happy Prest Day. May nag-greet na ko nga mga pare sa Miyagi kay mura gamay raman ko og friends sa Facebook. Pero karon tanan nga makadungog ini happy Prest Day. Kay lahi man sa dog inog Father's Day kay ato maapil man ta anak. Ilang mga pare clergy or prest. Okay. Ang kasaysayan dinhi ni Mary Vianney nga usan siya ka bulok nga pare. Apan sa dako niya pagtuo sama dinhi sa tong ebanghelyo nga gingon dodo nga hugot ka pagtuo dinagkutan sa kaalam ang iyang kaisipan aron siya makasangyaw sa pulong sa Ginoo pagkahimo na niyang pari. Moto nga ang lugar nga iyang giserbisyuhan nga parokya ang Arsuk nga wala gay permiro niyang misa, duha ra ka buok tigulang nga babae ang mitambong. So man nga
wala siya magpakawala sa paglaom. Mo na nangingon gagbaksag hugot unya dinagkutan ang iyang sulo permanente nga makasangyaw siya permanente. Sama ning gibuhat na mo dodong nga matag Domingo ni adjud mi diri sa radyo aron daghan ang makadungog. Thank you. Oo. So mo na siya unya bisan pa siya og sa iyang pag-alagad daghan gyapon nga mga tentasyon sa iyang nga sa pag-alagad sa Ginoo. Gisagpa pa ni siya sa yawa. Unya nat bulintang siya sa sawog. Unya ang yawa di mabigitan di pero wa gid niya nigitagad. Wala niya panginano wala pa nang bili nga. Sige lagi pon siya. Unya iya mga gamit sa sulod sa iyang kumbinto, sa iyang gipuyan, sa iyang kwarto manglupad. Magpangabuak. Unya na ay mga mutok-tok o kusog sa iyang kwarto. Sa iyang bungbong sa iyang kwarto. Paano buhat ni Satanas? Unya, may mga lakra, may mga marka sa kamot diya sa bungbong, sa sahog, mga tiil. Unya, wala gyapon niya paginanawa, wala niya baliwala niya, warag isnab lang ba? Ngalala. Unya, na yung tingog sa kabayo, mga bahihi sa iyan lawak. Unya, mga tiyabaw. Mga multo to. Oo, para lagi siyang malisang ba, mahadlok, unya muhawa sa dito, apan wala agad siya, may na yung baksig, hugot. Unya, dagguti pirmi ang imong suga, nga dili mapalong. Mo na ang gibuhat ni San Juan Meribiani, nga sa maski siya og hinay og pangutok, apan ang iyang pagtuo og pagsalig sa Ginoo perting kusuga. Kay usama ni siya kamatinabangon sa mga kabos, maloloyon sa tanan, inantuson, mapaobsanon, makugihon og buutan. Sumao na siya si Saint John Meribiani nga idol sa tanan nga mga kaparian. Dito ni siya sa Arso. Wago ka nagasing na piteng Arso. Parokya. Dito ni siya nagserbisyo. So ang katawhan nga gibalhin siya og laing parokya nga ang mga tao di na mosugot kay nagsubwak na ang simbahan tungod sa iyang gift of knowledge, ang kaalam o kahibalo na kaniya. Unya mahigugmaon siya sa mga tao, mo na nga ang mga tao mid hugop kaniya ug nagpudo na ang ilang simbahan. Nya diya nga ibalhin na siya ang mga tao dili mo sugot, kaya ibalhin siya kay napamahal naman siya sa mga tao tungod sa iyang kabuutan. Mo na siya nga di na sugot mo taon manghilak naman og bayo ang mga tao nga ipabalik si Father Juan Dibiani. Diyan. Oo. So mo na siya nakahinumdum ko sa among pare, atong pare din hiniari sa Lukson nga diin siya mo ay patukod ding atong simbahan diya sa parokya sa Luksoon, si Father Fabian Mariano. Amo tong parinti tong mga dilda. Diya man tong nagsaka ila anheng maunsay kaniari. Og siya nakapatukod og simbahan diha. So nindot ang iyang pakisama sa mga tao sa baryo, mo nga daghan unya tungod kay napaduol na siya sa kasing-kasing sa mga labi na sa iyang mga parente, sa atong mga parente, sa mga parente na mga dilda. Kay gikan man siya sa Babatngon, nya mga kaliwat sa Luksoon ba taga Babatngon man mga dilda, among mga kadugo. So nakahimo og simbahan. Unya sa diha na nga miamot na ang panahon nga di man gyud ning mga pare magpermanente sa lugar, ang karon na ilang balaod sa mga kaparian nga tag 5 ra ka tuig kada panila mag-reshuffle na sad ni sila pares mga maestra pod. So mo na nga manghilak sab ang mga parokyano sa Luksoon nga ayaw intaw ninyo pagkuhaa si Father Fabian. Hilak sa iuli si Father Fabian, hilak ang mga elders nga mga magtotoo sa Luksoon kay napamahal naman si Father Fabian. So mo na siya kay dako mo siyang nahimo sa Luksoon, nakapahimo og simbahan, nakapadunit siya kang mamaunsay og himuan. So mo na ang simbahan karon diya sa Barangay Luksoon. So nahimo na nga parokya. Oh, Happy Father's
Father, press day sa imo, Father Fabian Mariano. So, namon tili sa palo karon. Murag nagka-prints na sa nagka-print na pud mi din niya. So mo na siya mga kaigsunan nga hugot gyud ang atong pagtuo. Dili gyud kay luag-luag, kay kung luag-luag ra gani, dali ra ta matintal. So naman tay mga Kristiyanos kung mga diehard Christian, sa mga diehard Christian, kung atong atong i-classify ang pagtuo, duha ang akong isulti din hininyo kaning pagtuo. Kanang faith, usa sana siya kapag tuo. Kung atong hubaron sa Bisaya, pagtuo gyapon na. Onya kaning believe, pagtuo gyapon na siya. So kung ato ning bahinon sa kaduha kani mga tumutuo ni Kristo, so mo ni siya gitawag og mga Christian believers, kung mga magtutuo ni Kristo. Unya doon na say giingon nga mga faithful Christian, mga diehard nga mga magtutuo nga Kristiyanos. Unsa may mga kriteriya kon mga gibuhaton nini nga mga dining duha ka klase nga pagtuo, faith and believe, o Christian believers and the faithful Christian. Unsay kalainan? May kalainan, Brad. Christian believers, unsa may kalainan sa mga Christian believers? Kani nga mga magtutuo nga mga Kristiyanos. Believe. Nagtuo man na, believe. Kana siya mga kaigsunan ko, nagtuo sila nga naay Dios. Onya, sa ilang pagtuo, musimba po ni sila, musud po ni sila simbahan kung makalugar. Ano yung mga Christian believers, mga magtutuo. Apan, ang ilang pagtuo, di gyud gibakos og hugot. Luag. Nay pagkasigurista ng believe. Okay, pwede raman sila musimba, pwede dili. Onya, mga uban, mga kibiil, makasulod og simbahan, og bunyagan, kaslon, onya, last nga pagsod simbahan, ilubong na. So, mo na siya ang mga Christian believers. Kristiyanos lamang sa pangalan, apan wala magtug-an sa ilang tinuod nga pagka-Kristiyanos kung pag-alagad sa Dios. Ano ta sa faithful Christian? Kaning faithful, naging ang faith, makapabalhin og bukid. Onya, faithful Christian, mo ni siya nga ang mga Kristiyanos nga nagtuo, hugot ug bakos, onya nagsiga ang ilang suga sa kaalam sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa kaluwasan, mo ni siya ang mga faithful Christian, mo ni siya ang motrabaho, mulihok, mosunod sa kabubuton sa Ginoo, dili kay igo ra sa pagtuo kaning walis-walis sa simod. Nagtuo man ko nga na ay Diyos, nagtuo man ko nga na, mo na siya mga believers, but the faithful Christian, mo gito siya ang mulihok. Unya, kani siya plus gugma, mo na siya kay og nagtuo ka lang apan walay gugma, mura kas agong og piyang-piyang nga nagtagingting. Mo na siya, pero mo na siya kung faithful Christian kaning trabaho gyud ka sa imong obligasyon isip Kristiyanos pagtuman ngadto sa Ginoo. Nagtuo niya mubuhat pinaagi sa gugma, musimba sa obligasyon nimo nga ikaw tinuod nga nagtuo sa Ginoo, kay mutuman magyud ka. Unya matinabangon sama kang Saint John de Vianney. Unya masinugtanon sa balaod sa Ginoo, musunod sa unsay kuan. Mo na siya unya mo bisita sa mga nabilanggo o mga kakusa kung doon ay mga naminaw diya sa atong provincial jail din sa BGMP, kung wala pa mo mabisitahe diya sa atong mga kaigsunan, tingali naman may schedule po sa mga misa mayong hapon ninyo diha mga kakusa. Okay, so kaning nga faithful Christian, ang Biblia diani permanenteng gibasa, permanenteng gitun-an, dili lang kay gitungtong la ninyo yung Biblia, ang uban gitaguan tos baol, nanimahong ok-ok, nanimahong suok, apan ang Biblia sa atong mga kaatbang, nanimahong ilok, kay aptik man sila mutuon sa Biblia. Muna nga,
may sigutan ni natong Biblia karon. Okay, Bro Dodong, may kadugang. So, maayong hapon natong tanan, dugang na kuno nga arang para sa atong mensahe. Paryada ning kang Abraham nga bisag dugay tigulang na naka baton gyapon silang anak. Mo ning mga kaigsunan kini ba atong pagtuo ato gining isalig ubanan gid og pag-ampaan ng puon kay gahapon wa ko magdahom sa akong kinabuhi nga moabot ning sistemaha niyang pagkabuhi. Kining tawhanap kada kita nako mo gini yang style niya tawgon ko niya. Nakita na siya gapon, iyan na po kong gitawag nga kay pista man day tagay. Naguna day na kung nahuna, iko baliban ko, iko mangayo na po ni ice cream. Sa kung nahuna niya, busy man ko kay naamay mo palit. Sige siya tawag ko, dali ko no tagay ko, kara na. So diwagay na tawag layo, tawag gid siya kay iyagi nga pagpatahod. Mo gina pagpatahod dila na ko nganlan. Da kato nga iko dila ko dadugay ni siya bi tagay ko kari dad iko ngari og ice cream. Dadi ko bisag ko salag. Naguna akong na mao gyud niko ang akong gihunahuna nga dili ko masuko kay iko Ginoo pasaylo ako kay mura man itawhan nagpirminti gid iyang buhaton pero tagay ko kalig-on ug kadasig nga dili ko masuko sa iyang pagngayo. Ako ko gila gining tagaan sa akong nahuna kinasikasig kay ug masuko ko muna nga ingon nga ang atong pagsalig ug pagtuo ngadto sa Ginoo dili nahugot kay may kasuko na matam. So diha makaigsunan mo na nga nanangiti kasuko sa atong isig katawo nagkuan na siya og sala nga gamay sa imong kasuko kay kanabay ang kasuko muani na og daghan ang mga maani mga kay kasuko na kay maghunaw na magkaglaing mga plano na nang basta masuko ka. So nagampo ko sa Ginoo nagpaduko-duko ko kunuhay ug unsa kay iyang istorya nga dili la ko masuko mutungan paghangad na siya dadi ko nga rin ko sa murag gisingkitan ko kalayo murag murag pagpatahod yun niko o karon niko na anya akong sigog la ka og giduhol nga kanikasing gibaliwan nako kay kung imo nang idibdib nga lagi ka na lang iningon mo na nga mura kag magdumot na kaniya mo na nga akong gipugnan makaigsunan nga wa ko masuko pero unsa may nahitabo mga kaigsunan no kay ingko ko mga rin ako sunan. Pag abot na ko sa unan kay wa na magi ko mala masuko nakahatag kog usaraman nga napay uban mangayo duol man gyud mangayo katong iya singgit pirbigin na iya burag patahod bisag layo bisag asa nga pista iya ginang gibuhaton burag iya ba ko paludhon ya wala ko pero unsay nahitabo mga kaigsunan sa unahan ngano man nga ako nagpaubos ang ahong ice cream ningingon dayon tungod sa ihapi diha pila ka buok na kining 300 pila ka buok ice cream kuna malipay gali ko mahali naglima ka buok unsa pay 300 pesos di lipay kay ko makaigsunan ha iko kini insyo ana dayon hatag ko kala 5 pulo paghawrot sa 300 siya dugangi pa hantod gapay di bisan gahapon makaigsunan uwan nahurot gid ang pamaligya mo na nga makaigsunan ko akong ikapaambit ninyo ayaw takabalaka daan ang panginabuhi alagaran lagi nato ang Ginoo nga kinasing uban sa gugma kay kung mga bahandi lang maagian gyud ng mga grasya sanglit mo bitaw to ganina nagunaw na ko no mubabag na po ni bugadto tas simbahan mahumot ni uwan to na mo na nga wa na hoy mababag ning hunong mapung ang uwan mo na nga ni uwan na po sa dito na bisiman sanglit magaigsunan ang atong pag-alagad ayaw ta kahulop hugot atong pagtuo ngadto sa Ginoo mauwan man na og sa dili ayaw ta pagbagulbol. So akong great po na ako no kay nakalimtan ganina dugang si Kisa lulong ba kana sa Alombro. Oh Brad Ulong. Sorry lang ganina nag-imo ra ba po kong greet nga nag-iyon ba ko muna sa mayong hapon diha og naminaw ka karon dila sa ko magsaad basta gahapon meeting na mo gahapon mo na nga nagunaw na ko nga mo singit ko diha nimo dila ko magsaad og adlaw basta Sabado man na diha kanang mga grasya dili na ko na ikahakog nga magrasya nga pag sangyaw sa mayong balita kay daghan pod maminaw diha sa Nice Radio. Daghang salamat brad. Sige brad stop.
Kapalusot gyapon. Okay, mga kaigsunan, nalagoy ka kuan nining sulo pagbugkos og hugot nga atong gistorya nako nga ang matinud-anon gyud mo serbisyo sa Ginoo, ang kining pag-alagad nimo, pagsimba gyud nimo, obligasyon gyud nimo. Pagka Domingo mo simba gyud kada sa misa nato mga Katoliko, mga Roman Catholic Church, ang atong kuan mo na ang atong obligasyon isip Kristiyanos. Kinahanglan dili ta magpatintal sa mga yawa. Nga atong magsiga kanunay ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo ug magsiga usab sa mga magtotoo labi na kadto mga leader, mga lideres nga magsiga kanunay ang inyong mga sulo, ang inyong suga pagsangyaw sa ebanghelyo sa kadtong nagpuyo sa kangit-ngit duula kadto nya pahayagi. Mo na to ang gibuhat ni Bro Dodong. Kay naingon man diri sa Mateo 6:33 apan unahan ninyo pagpangita ang ginharian sa Dios o pagkinabuhi kamo uyon sa kabubuton og ang tanan igahatag di kanimo. Tapos nakanta man sa tong misa, seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. So muna siya, Mateo 6:33. Unahan ninyo pagpangita ang ginharian sa Dios. Unya naa naman ta sa ginharian sa Dios, ang ato na lang buhaton ang pagkamatarong. So muna to diro. Kung faithful Christian ka, mosimba ka matag Domingo. Kay diha sa adlaw nga Domingo, ang ako nang gikaingon kana siya Lord's Day. Adlaw sa Ginoo ang adlaw nga Domingo. Dili Sabado. Kung sa Sabado mo, ila na sa mga Hudiyo. Mo na sila nga nagsimba sila sa adlaw ni Saturday. So mo na siya mga kaigsunan nga ato jung tumanon nga makasunod ta sa balaod sa Ginoo. So ang atong mga kuan nga gipahibalo nako nga sa masgutan nato karon ang Biblia makadiyot nga di pa ta makahuman sa di pa ta maabot sa oras masgutan gyapon ni. Mao na nga akong gikadugang dinhi nga ang atong lawas mga kaigsunan dunay duha ka bahin. Ang atong duha ka bahin mo na siya nga naa kay lawas og naa kay kalag. Kinahanglan nga permanenteng busog kining duha. Kay kung dili gani ni mabusog niwang, so mo man na siya nga ang pagkaon sa lawas unsa man ang sustenir o ipagkaon nimo sa lawas aron dili ka maluya. Ay di mukaon ka og luto. Mukaon po kang sudan. Nya minom sa kag tubig. Dili tuba. Natagayan na ba ko ganiha? Oo. Mao na siya nga ang pagkaon sa lawas. So napay uban nga may katulo mo kaon unya napagay snack so busog permanente ang lawas apan wala mapangananoy ang kalag. Unsa may kanunon sa kalag? Ang kanunon sa kalag sa tao mao ang pulong sa Ginoo. Kun words of God. Mao ni nga ang ikaduha mao ni siyang body of Christ. Asa man nimo tagpuan mo na giingon ako sa adlaw nga Domingo makit-an na nimo. Mo na siya ang pagkaon sa kalag nga daghan ang mga tambok ug lawas apan mga niwang ang ilang kalag kay wala man nila pakana di man makapaminaw og pulong sa Ginoo. Salamat na lang maka-tune in mo sa radyo ning atong radyo program kay makapaminaw mo, makakaon mo dining words of God. Pulong sa Ginoo. Kung diya sa misa, mahimo na nato nga makit-an, mabatian diya sa Sunday Mass, mga pagmisa diya sa adlaw nga Domingo. Permanente gina nako gikuan ninyo nga mao gina atong obligasyon. Naa diha ang duha ka bahin sa misa. Ang unang bahin mo na siya giingog liturgy of the word. Kanini ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ang ebanghelyo, doon natin upat ka ebanghelista. Unya ang atong kan ganyan mo itong gibasa namo.
atong baksig hugot unya dagkuti niya mga sulo. So mao na siya ang mga pulong unya iko na sa pari, maminaw po ta sa wali sa pari aron sadta makabalo. Kung unsay bot pasabot di ana. So mao na siya ang pulong sa Ginoo nga pagkaon sa atong kalag. Ang ikaduha kaning body of Christ kon liturgy of the Eucharist din nga ang seremonyas diha nga panalinginan sa pari ang pan ug ang bino ug mahimo na siya nga tinuod nga lawas ni Kristo. So ay nala na ninyo question na kay tinuod jud na daghan natag mga ebidensya na human naman ning agi naman ang atong Corpus Christi. So mo na siya. Og diya sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan kay mao man na siya ang pagkaon sa atong kalag kanang pulong sa Ginoo asa gikan ang kanini ang atong mabatian sa pulong sa Ginoo naa sa balaang kasulatan. Unsa man ang balaang kasulatan mo na siya ang Biblia. So ang atong baruganan mga igsoon kung atong basahon ang 1 Timoteo 3:15 ang simbahan o balay sa buhi nga Dios ang sukaranan sa kamatuoran. So naa nagsukad diha ang kamatuoran kung adto ta sa pikas maminaw sa kaning mga protestante nga daghan gayong mga expert na sila mubasa sa ilang linya nga kinutlo mga hinagpat lang diri sa atong Biblia mo na nga madani mo. Pero kung ari mo sa ato sa tinuod nga simbahan nga tinukod ni Kristo mo na siya ang simbahan o balay sa buhi nga Dios. Buhi ang atong Dios. Ang sukaranan sa kamatuoran kay ang Dios mismo mo nagtukod dinhi nga balay. Maringon sa Mateo Salmo 127 nga kawang ang kabudlay o kahago gawas kon ang Dios ang nagtukod sa balay. So ang nagtukod sa atong relihiyon mo si Kristo so mo na siya nga ang sukaranan sa kamatuoran. So maminaw ta dinhi. Unsa man ang atong gisukaran ni atay gisukaran pangalain. Natay giingon nga tradition, dunay giingon nga magisterium, og dunay Biblia, og naay mga history, mga kasaysayan. Mo na siya ang naa sa giingon nga encyclopedia, Webster Dictionary, World Information Almanac, kini nga mga kuan nga mga standard reference nga nagtug-an kung nagagiya kanato kun sikinsa kun unsa ang tinuod nga iglesia nga si Kristo gid ang nagtukod. Nga gitukod ni Kristo niadtong 33 AD. So magsukad ta dinhi nga gingon nga balaan nga kasulatan. Unsa man ning balaan kasulatan? Okay, may isgutan ni nato ang balaan kasulatan nga kung atong subayon mga igsoon kanini ang balaan nga kasulatan. Sa wala pa si Kristo, dugay pa kay si Kristo nga wala pa mutungha din sa kalibutan. Apan ang kalibutan na gihimo na. 3000 BC dunay giingon nga Heros og Lipi. Kung tibuk-on hieroglipik. Onya Heros buot ipasabot dili ni hero nga kana Heros banal kung balaan. Onya ang Lipi mo na ingon nga paglilok o pagguhit, pagsulat, mo na siya. So sa wala pa mahimo kini nga gitawag og Biblia, doon na nay gitawag og balaan nga kasulatan. Kini gingon nga hieroglyphic. The sacred literature of people or biography and of the saint as sacred character or symbols. So naanay mga kuan sa unang panahon 3000 BC. Unya pag-abot sa panahon ni Moises sa Exodo 20 diha na nahimo ni nga duna nay 10 commandments o gisulat diha sa bato, sa tapyas nga bato. O mo na ni siya sa panahon na ni Moises. Unya kung atong sundod ang diha sa nasulat sa Biblia sa libro ni Isra kung Esdras 6 tudling 1-2 nagingon diri collect and organize the 5 books of Moses. Niadto ni siyang 400 BC. Wala pa si Kristo na tao. Mo ni ginganlan og Tura o Pentateuch. Mo ni siya ang 5 ka libro
Pero dili pa ni libro, linukot or tapyas nga bato. Pag-abot sa 200 BC, other kanini ang linukot nga basahon compiled by the Jews, mo naging nag-scroll mga linukot. O ang mga panggamit na ni uban, mo ni siya nga tapyas nga bato, o niya ang linukot, mo ni siya nga papyrus, parchment, o skin of sheep, kanini ang panit sa kanini ang karniro. Mo ni siya mga materialis nga gigamit sa unang panahon. So wala pang Biblia ni mahisguti. Unya ni ang mga sinulat, mga igsoon, translation kay unang sulat Hebrew. Unya gitranslate ngadto sa Griego, kung Greek nga mga pulong kay Hebrew mo man siya ang mga kagkalahi sa gigsubaybayan sa kasaysayan sa Ginoo kini mga Hebrew peoples kay gikan ni sila kang kuan Adan hanto din himon silang mga Hebreo kay nagikan na sa pulong nga Iber anak ni kuan Pilig Iber nya di man na siya gikan kang Noe o sa kang Noe kapag anak ni Kansim di nga lang mga Semites so aritas Hebreo ang paghubad sa Biblia kay nawa Hebrew gihubad gadto sa Greek og mo na siya gitawag og Septuagint o Septuaginta ginganlan ni siya og Septuagesima kung 70 o Septuagint version o di pa Biblia ha 30 to 33 AD natawo na si Kristo kay datong 2000 BC mao na siya scroll sa mga kuan nga natawo na si Kristo laktaw ta pero datong sa panahon sa iyang 12 anyo siya nakiglantogi siya ni gamit na siya datong mga pinulungan dia apan dinhi sa niya ng tulo ka tuig niya nga ministeryo 30 to 33 AD si Jesus migamit sa prophetical box nga gigamit niya or scroll dili pa ni box kay kung atong basahon ang Biblia dili magyud libro linukot nga basahon katong gitagaan siya og linukot nga basahon Prophetical book. prophetical box pero prophetical scroll kay kuan man di man gid siya box pa o mo ta siya na may 18 ka mga libro sa mga propeta nga mga sinulat sa mga propeta unya di apostol ang mga apostoles nagamit siya sa Deuterocanonical box scroll gyapon ni di pagyapon ni box man nagkabutang dito sa kanini ang mga kuan sa referensya ba nga atong gibasa so mo ni siya nga 7 ka libro mo siya nagisagaran gigamit sa mga apostoles kini nga mga linukot nga mga basahon pagka 200 AD Tertullian give the term New Testament kay natawo naman si Kristo din ito 200 AD patay na nga si Kristo rin o gamit niya nga New Testament ang mga sinulat sa mga atong mga apostoles mga kuan mo na sige lang og New Testament unya pagka 366 AD Pope Damaso si Damaso I ang ika-37 nga Santo Papa ginganlan ni siya og Damascenes List ni Pope Damaso pagka 367 AD Bishop Athanasius collect all the 27 New Testament kay gikan ni sa 300 ka linukot nga mga basahon og nakahagpat lamang og 27 gi-declared as inspired by the Holy Spirit 367 AD Bishop Athanasius Pagkabugat ato no. bugat yun kidaghan ni kayo onya pagka 367 to 397 Saint Jerome translate the kuan ka Griego ngadto sa Latin from Greek to Latin mo na siya nginganlan og Latin Vulgate Latina Vulgata 30 ka tuig siya nga naghagpat niini paghimo lang dinhi nga ma-compile ni siya tanan kani nga mga libro pila pa ni linibo mga linukot nga basahon apan nakahimo lamang siya dinhi Katoliko na siya bro Katoliko Saint Jerome nga ni mo na siya translate bala paano San Santos si Saint Hieronimo gisogo ni Saint Damaso ni Pope Damasus nga i-compile ni siya nga mga sinulat og nahimo ni niya sa sobra 30 ka tuig pag translate o paghagpat nini mo ni ginganlan og Latina Vulgata
kung Latin Vulgate. So mo na siya unya sa pag-abot sa 384 AD, si Pope Siricius called the Damascenes list as Bible. Okay, yan na, gawas na. Derived from the Greek word Biblios, which means compilation of books. Books gihapon na kabutang rin, compilation, unta scroll, ano to, pero mamagin siya ang kuan niya. Nga ang kuan, ang Damascenes list, ginanganlan niya of Bible, derived from the Greek words Biblios, which means compilation of books. So mao na siya dinhi na ning gawas ang pangalan nga Biblia niadtong 384 AD. Onya pagka 405 AD si Pope Innocent II used a decree instructing and authorizing the use of writing selected by the bishop as proper to be read in the Holy Mass. Ang obispo pa ang magbuot, magtuan dito pagsuwat aron basahon sa misa. Pagka 1150 to 1228 AD, Cardinal Robert Stephen Langton, the person who create the vision and chapter of the Bible. O, diha pa ang kanang mga uluhan o kapitulo sa Biblia. Mga pagkahimo datong 1150 to 1228 AD. Si Robert Stephen Langton o si Cardinal Hugo de Santo Caro. Puros gini ato, wagi lain, way protestante nga naghimo. Okay, pagka 1445 AD, Council of Trent and Jeremiah as one book, ang Lamentationis. Ang Lamentationis murag tagsalan na makitaan sa karaan, makitaan pro karon sa Binago, di na nato makitaan ang Lamentationis. Nato ni 1445 AD sa Council of Trent giusan ni siyang Jeremiah og kanini ang Lamentationis. Pagka 1450 ngadto 1472 gihubad didto sa Europe when Johann Gutenberg invented the printing machine kana na nakaprinta. So mo na siyang ginganlan og Gutenberg Bible. Mo na 1470 to 1541 Father Sanctus Pagninos, the Dominican Bible scholar responsible to the numbering and verse of the Bible. So ang verse o ang chapter na ana. So mo man nga atong mga kaigsunan nga kusog ay mo kiglantugi. Asa mabasa sa Biblia, asa makuan, asang bersikulo, asang kuan ana. Mo na nga atong itug-an sa ila ang tinuod nga ang tanan nga naghimo nini puros gayod ato nga mga Katoliko, mga kuan. Sumo na siya ang tinuod nga kasaysayan sa Biblia. Akong ikapuno bro sa atong tigpaminaw ba no? Ako lagi hangyo sa atong mga tigpaminaw nga hinaut nga dili maingon sa sana nga pagdaot sa ila kay maayo man sila mo study good sa Biblia. So kamo nga dili gyud magtuki da sa Biblia o di magtuon, duolon gyud mo nila nya aron nga makumbinsi kay mo may ilang tuyo nga pagpadaghan pud sa ilang mga grupo. Mo nang akong gikaingon nganong kami Brad Nestor di mami nila duolon. Basig malupig ta. Mo na nga ako makaigsuonan. Ang ako lang gihangyo ayaw nala mo hinayak diha sa ilang mga pag wali o paghatag mensahe kung mag-alagan mo dinhi sa atong kagikan magin mo sa Katoliko nya mga tuglaing reliyon nya magbinuotan na mo dito kay nga man dinhi sa atong pagkakatoliko ug magbinuotan gayud tang mainampuon sa Ginoo kay naar diha ngano mag-alagad ta mangita ba batag laing reliyon sayang ang inyong pag-alagad dili masayang para nako di gid masayang diha sa tuod tanawa ra gud ning ipagbasa gikugihan magin ni Brad Nestor pagpanuhat ang Kastila kalisod na nagikugihan gini ang pangsuwat diri ang mga compilation na research mo na magkaigsunan gikugihan sa atong igsuon diri Brad Nestor pagkuan aron lang paghatag sa mga maayong mensahe katinawan aron para ninyo dili miingon nga
nangayo minyog piso diha kun dili na alas inyo kun sa inyong ikatampo dis atong programa basta mo ra nay amo nga ug magpalambo mo sa pag-alagad diha sa atong religious ka Katoliko ngano man uban pagtuog pagbuhat na ara nas ato. So mara na Wala nga mga kaigsunan ko, ang kinini ang di ay gingon sa Douay Rheims Bible, English ni siya nga translation nga gikuan da sa Latin Vulgate. Manay Douay Rheims version onya 1521 Martin Luther ang nagtanggal na nining 7 ka libro kani Septuagint version kanini ang diya sa kanini ang Deuterocanon Telig maigo sila mo nang tanggal gitanggal niya. Igo jod mo nang gipadagan na ada ang mga kalag na ada purgatorio mo nang gitanggal nila kay di man sila makakuan. Unya na ay gihimo nga 1611 King James version. May sa original ang King James version ay di oy protestante ang naghimo na. Kuwang na siya ang King James version. As grave depict gods of Israel is Yahweh not Jehovah. So mo na siya Yahweh ang original dili Jehovah. Onya si Martin Luther, the father of all Protestant, mo na siya ning sa faith alone, wa na. Ang pagtuo man ni makaluwas onya Bible alone, mo na yung sola scriptura. O sola pidi, may hapon da brother pidi. May dumduman di hapon basta sola pidi ni gani, may dumduman gi kanako da bro pidi dag pangay, may hapon nimo. So mana siya nga Bible alone na lang sila, di na sila mangitag lain pang mga referensya. Kung mangita sa referensya katong gingon nako, kung mag-history ta mga history, sigurado ang itugan atong reliyon yon. So mana yang gi-insert ng word alone sa Biblia. Unya mo na siya nga kanini ang faith alone nga wa gyapon nag-success na siya. Giyang gi-sod. Unya ni sa 1521 the Philippine gihubad sa Tagalog ni Monsignor Jose Abriol. Nagtagalog na pag-abot sa Pilipinas. Pagka 1950, gisibuhano ni Monsignor Manuel P. Yap sa Cebu. O mo na makabalo na ta. Onya, nganong naamay imprimator. On sa may bot sa imprimator. Ang imprimator mao na bot sa bot pagtugot, pag-imprinta o pagpadaghan. Mao na gingan lang imprimator. Onya nganong naaman po'y nihil obstat. Unsa man po nang nihil obstat, Brad Nestor? Nagpasabot nga walay misupak sa maong hubad. So mo na siya tinuod. Daghan na kayo mga version karon sa Biblia, kani mga Protestant version naghimo na sila. Mo na ilang mga hubad diha nga pabor sa ila. Mo na siya nga ang ato na ay nihil obstat kay original yun na siya. Basta naa na siya imprimator na nihil obstat. Mo na siya bot pasabot nga ang ato tinuod. Mo na nga tanan nga nahisgutan nato dinhi wala gyoy protestante, wala gyoy ingon nga si Martin Luther naghimog Biblia. Si Martin Luther nagtanggal hinuon diha og 7 ka libro mo na ni Deuterocanon. So mingon sila nga dili iban ang dugangan, sila ang nag-iban. Ang inyong Biblia nga inyong gihimo 66 na lang. So muna nga ang kasaysayan diha sa Biblia ang Ginoo gyud ba nagbuot kaysa Isaias 41:4 kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan ako ang Ginoo mo na siya dayon doon ay nangutana ba bro sa ato pero mo lagi ni ato magaigsunan bisag naa na sa Katoliko wag po kay nay nangutana ko unsa ba kuno ng pagrosaryo hinungdan nga balik-balik man mo na iko nga to bago na dato karong sunod. Si Bro Toti Mayro ba na kay bisan no ako nakakuan ko na sinati ko experience na ning pagrosaryo kay sa akong una og kaya wala dako kayo nagkapuslanan para nako gyud ang pagrosaryo binga nga malangan taguras so bisa pag malangan kaguras pero ang ibayad sa imong kalangan doble. Correct. Mura kini ako kaingon dili ingon sa pag pinagarpar pag hinambog. Usahay bitaw naa kalain ako ingon nga di la ba ka ko magrosaryo? Iko pagtintal lagi ni magrosaryo giko ari mura ako ginauna pero nandigin yung kalimtas mo mamiri. Abot ra gid ay muing ka nga di ka mulangan panahon kay daghang ka gitrabaho pero pastilan kung maglangan ka og grasya imo naagid ang grasya ako karon sunod ipaambit na ko ninyo unsa na poy grasya nga
gihatag sa ako nga mga grasya gyud niya. Okay, salamat kayo. Bro Dodong. Wala na tayo oras magkita na sa Domingo pohon. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo, amen. Dalaygon nga Dios, nagkadayeg salamat kami kanimo sa mga panalangin ug salamdag sa imong balang Espiritu Santo. Kami makasangyaw sa kamatuoran pinaagi sa kabalaan nga kasulatan. Kining tanan magipangayo pinaagi ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo, amen. Okay, mga igsoonan, kini inyong igsoon Nestor Calao, manamilit magkita ta Domingo pohon. Okay Babaw. na ipad si Dudong Matugas para ice cream. Salamat kaayo. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Sa Pilipinas, iisa lang